Hello! Welcome back to my vlog. Kanina, may dumaan naman sa newsfeed ko sa Facebook. Yung loan app na to looks promising. Sabi nagpapautang daw ng 50,000 pesos. Yung kanyang sabi. 1,000 to 50,000 pesos. 12 terms pa. Loan naman 50, loan interest 0.03. Grabe ha. Term 6 months, transaction fee 0. Maniwala kayo dyan? Napa-install ako guys. At yung loan app na to is Lending Pro. Peso cash loan. Okay, fine. Gusto nyo malaman kung ano meron dito sa kay Lending Pro, huwag nyo munang i-download kasi sinubukan ko siya para sa inyo guys ha. So, keep watching. Since natin here, original utang queen na kung gusto nyo matuto about online lending platforms and what it does to our credit history, dapat subscribe kayo dito sa channel ko because we talk about online loan platforms and hit that bell notification button para hindi kayo mahuli kung nag-vlog ako ng mga online loan platforms na okay. But this time, yung focus natin ay dito sa isang loan app na padaan-daan sa newsfeed guys. Nasabi 1,000 to 50,000 pesos kung pagbabasihan mo lang yung ad niya, mababa yung interest, long term. Pero, wag muna. Panoorin nyo na lang yung video na to, which by the way is based on my personal experience. Hindi po ko binayaran para gawin to ha. Pinubo ko yung loan app para sa inyo. Anyways guys. So yung loan app na to ay nada-download po sa iOS. I'm sorry wala po siya sa Android. Find out why. Okay lang, kahit wala siya sa Android. Anyway, so meron daw siyang 4.9 stars, 85 rating. So mukha siyang bago ha. And it's provided by Ivisan Lending Corporation. And, ayun, provides solution to the financial problems of So, baka maging problema pa to ng mga Pilipino. Kaya guys, panoorin nyo na lang yung buong video ha. So, quick approval daw and speedy fund disbursement. Ayan. So, yun guys, napadownload ako sa loan app na to kasi sabi niya 90,000 pesos yung pwede nyo ipahiram. O kanina, 1,000 to 50,000 pesos. Ngayon, 90,000. Siyempre, mapapadownload ka pag ito yung pagbabasihan mo. But huwag muna guys. With easy application, streamlined process, security guarantee. More features. So, hingi po siya ng permission na matrack yung ating activity across all sites, whatever. Pwede mo yung skip. And, yun, lumabas yung 90,000 pesos daw yung pwede yung ipahiram. Pero, syempre, kung first time ka, huwag ka mag-expect na doon ka kaagad sa 90,000 pesos. Kasi may feeling, pag download ko pa lang ng app, may feeling na talaga 2,000 yung magiging offer nito. And, it's not automatic na approve ka. So, ayun mga guys, I went through the application process. Of course, mag-a-agree ka sa kanyang privacy policy where doon pala Supreme Money Lending Corporation yung lumabas na pangalan. But I don't know if it's related to Supreme Money, yung ito. Who knows? But mag-focus na lang tayo sa user experience. Well, of course, my user experience. Ito pa ha. Ito yung nakakatakot sa mga loan app na kasi paglagay mo pa lang ng phone number, walang papasok na text. Pero dun, magfo-float. Doon mismo sa app, yung OTP. Kaya i-memorize mo. Tapos ilalagay mo doon. Pwede lang yun. Maglalagay ka lang ng ibang number. Pagkatapos, may lalabas ng OTP. Nakakatakot, be. Nakakatakot yung gano'n. Kaya yun nga ako nag-try ng loan app para sa inyo diba? So, ayun, nilagay ko yung OTP. And then from 90,000 pesos, naging 10,000 pesos. Kung siyempre, i-click mo yung apply, then you're going to go through all these steps. And siyempre, pag-iisipan nyo po kung bibigyan nyo siya ng details ng ID nyo. Kung talaga bang magsasubmit kayo ng UMID, driver license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, national ID. May postal ID, PRC pa. And pag pinicture na yun, lalabas po yung details nyo. So, magsiselfie ka. Yun yung ibibigay mong details para sa offer na 2,000 pesos. I'm not sure kung ganun it is standard for all, but sa mga loan apps like this, ang dami ko nakikita mga loan apps na 2,000 yung offer. So, from 90,000 naging 10,000 and now 2,000 and hindi mo yung buo matatanggap. Kaya dapat pag-isipan mo yan ng mabuti kung magbibigay ka ng details nyo like your address, your home phone number, your company, and kahit nasabihin mo unemployed ka, kailangan mo pa rin ibigay yung mga other details na yan. And hihingi po siya ng 3 contact reference. And kung saang disbursement mo, sana mo siya ipapadala. At sabi ko na nga ba, 2,000 pesos po yung naging offer niya. 2,000 pesos na babayaran mo sa loob ng 7 days. Yung matatanggap mo is 1,200. So, may fees. Mababa yung interest, yun yung pinapalabas niya. Pero, ang laking fees ha. Ipupush through mo pa ba? At kahit na magbigay ka sa kanya ng mataas na rating, hindi po yan guarantee na ma-approve ka.
So, sa 2,000 pesos, I don't think it's worth it because hindi naman siya guaranteed ma-approve. At least you know na hindi siya buong matatanggap, diba? So, question is, ipagpapatuloy mo pa rin ba yung pag-a-approve or hindi? Siyempre, dapat pag-isipan nyo yan ng mabuti. O, ayan mga guys. 7 days lang. Imagine, 7 days. Ang laking kaltas, ha? Ayun mga bes, ito po yung si Lending Pro. Huwag kayo maniwala dyan sa ads niya. Kasi I'm sure, kung nakita ko nga sa Facebook ko, I'm sure nakita nyo rin yun sa mga Facebook feeds nyo. Hindi lang si Lending Pro yung andun pa si Pinoy Peso. Oh, ayan. Pinoy Peso, di ba familiar? Na kung i-click mo yon, ayan, lumabas na si Pinoy Peso. Huwag niyong i-click. Naku, Diyos ko, huwag niyong i-click yung apply. Si automatic niyang isa-submit. So, yung lumalabas while you're naghihintay ka, 2 loan app. Oh, ayan, 2 loan app yung lumalabas na in-applyan mo. 2,000 each. Pero pareho naman silang reject. Which I think is a blessing in disguise. So, wag na kayo maniwala dyan sa lumalabas sa social media. Nagsusponsor siya ng post. Naghahanap siya ng madidisburse ng 1,200 at magbabayad ng 2,000 pesos sa loob ng 7 days. So, ito po si Lending Pro and I hope na panood nyo yung buong video para aware kayo na ganito pala siya. Ganito yung style niya. Kasi, dapat maingat tayo sa mga kung saan natin sinisend yung ating information. So, based on my own experience, kasi dinownload ko yung app, hindi po ako nagbasa ng comments ng John. Para sa akin, ako na mismo magdi-decide for myself. Na ayoko sa mga ganito mga loan apps. Pero nasa inyo yan. Yung sinishare ko naman dito sa inyo is para maging aware kayo. At kayo mismo yung mag-decide. You see for yourself, you decide kung okay ba to o hindi. Because napaka-importante po na nag-iingat po tayo. Huwag yung pindot lang ng pindot. Otherwise, sasakit yung ulo natin. And we don't want that. So kung kayo naghahanap ng mga online loan platforms that are better than this loan app, then you should check this playlist. Playlist by Ate Red. Not by anyone else, but by Ate Red. Kasi andun po yung mga online loan platforms na legit. And by legit, I mean registered. And okay sila. Way much better than this loan app. But nasa inyo pa rin yan, ha? The decision is up to you. It's all up to you, guys. Yung importante is, you know what to expect. So that's all I have for today. And I will see you on my next vlog. Bye!